Pinom superstar Eliza Valdez regarding sa issue na kumalat noon na fake news na ipinakalat ni anonymous participants na di umano ay pumanaw na ang ating superstar na si Eliza Valdez. Naging maugong noon ang usap-usapan na sabi daw di umano ay hahabulin ang nagpakalat ng issue sa mga nag-post at nag-share na nagsabi na pumanaw na si Eliza Valdez. Ang punot dulo nito ay ang Philippine Volleyball ang nagpasimuno dahil nga sa kanilang admin ay pinapayagan nila na mag-post ng mga fake news kagaya nga ni anonymous participant na kung saan ay napansin na nga ito ng One Sports. At according nga sa One Sports ay misleading daw ang nasabi nating issue at never daw nagpakalat sila. Nakakalungkot lang isipin sapagkat ang inaasahan talaga ng karamihan ng mga fans ng Creamline Cool Smashers ay mapaparusahan nga at hahabulin ang may kagagawan nito. Subalit mukhang malabo ito mga ka-sports dahil hanggang sa ngayon ay wala nga tayong nababalitaan hinggil nga sa nasabi nating issue na di umano ay pumanaw na si Eliza Valdez hinggil sa fake news na ipinakalat nga ni anonymous participant. At ngayon ay mas lalo ngang lumakas ang loob ng mga kritiko ni Eliza Valdez at hanggat walang nasasampulan sa mga nagpapakalat ng fake news hinggil sa Creamline Cool Smashers players ay talagang mas lalong lalala ang mga bashers. Narito ang buong detalye ng ating Eliza Valdez issue. Mukhang wala na talagang pag-asa. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. At dahil nga sa issue kay Pinom superstar Eliza Valdez hinggil sa di umanong pumanaw na ito na ipinakalat nga ni anonymous participants ay wala talagang pag-asa na mahabol ang nasabi nating mga nagpapakalat ng fake news. Mas malala ngayon ang mga kritiko ni Eliza Valdez at buhay na buhay lalo sapagkat wala ngang nasampulan. Isa na nga dito ang mga paghahamon ng ating anonymous participant na sinabi nga na habulin daw siya ng NBI kung mahuhuli siya. Grabe, talagang malalakas ang loob nila, lalo na itong si Maria Lynn Arthur na isa sa mga pinaka-kritiko ni Eliza Valdez ay madalas ngang mag-post laban nga sa ating superstar. Narito nga ang kanyang mga sinasabi sa ating Pinom Eliza Valdez. I think halos lahat ng CCS fans masama loob kay Sir Alan at sa CCS management. Kasi asang-asa sila na iimbestigahan at ititrace at ipapa-NBI yung si Anonymous kaso walang balita, wawa naman, kulungan na, naging bato pa, hahaha. Yan nga ang sinabi niya at may pahabol pa siyang sinabi na bilat. At eto pa ang mahaba niyang sinabi hinggil nga sa Creamline. Since napunta na sa basurahan ang mga pangarap ng mga patay gutom na mga CCS fans na mapakulong si Anonymous ay parang gusto ko mag-celebrate, hahaha. Parang gusto kong makipag-boxingan sa mga senior citizen ng mga CCS fans. Actually, sobrang haba ng sinabi ni Maria Lynn Arthur para nga sa mga CCS fans, ngunit wala naman itong kabuluhan. Pero alam nyo, mas lalo talagang lumakas ang loob nila ngayon mang-bash kay Eliza Valdez at hindi lang kay Eliza, maging kay Gemma Galanza at sa buong team ng CCS dahil nga sa hindi hinabol or walang nahabol nga na mga nag-post hinggil sa di umano'y pumanaw na si Eliza Valdez, mas lumakas ngayon ang kanilang loob. Sobrang nakakalungkot talagang isipin na ang mga nagpakalat na pumanaw na nga ang ating Eliza Valdez ay hindi mahabol-habol at hindi mahanap. At believe rin talaga ako sa kapal ng muka ni anonymous participant na hinahamon niya pa nga ang pamunuan niya ng CCS na di umano ay ipa-MBI siya at ipahanap. So ibig sabihin mga ka-sports, talagang
buo ang loob ng mga bashers ni Alyssa Valdez at gagawa talaga sila ng mga fake news para lang mayroon mapag-usapan dahil nga sa Philippine Volleyball ang halos mga nagpo-post doon 95% ay puro paninira nga kay Alyssa Valdez. Kukunti lamang ang mga nagpo-post doon ng mga matitino na mga netizen. Karamihan doon ang mga nagpo-post ay puro paninira sa Creamline team. Ano sa tingin nyo mga ka-sports? Wala na ba talagang pag-asa na mahuli si anonymous participant? Talaga bang aasa na lang tayo sa sinasabi na lang natin na mayroon karma sa kanilang ginagawa? Ngunit walang hustisya sapagkat wala ngang nadakip na salarin. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na nagpo-post ng mga hindi kanais-nais ang mga kritiko ni Alyssa Valdez at ng buong Creamline team. Grabe ang ginagawa nila, halos araw-araw ay meron silang post hinggil nga sa paninira sa ating CCS team. Kung gayon, wala naman palang pag-asa na madakip ito, ay manalangin na lang tayo na sana sa mga darating na araw ay mabigyan ng hustisya ang mga nagpapakalat ng mga fake news hinggil kay Alyssa Valdez. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.